guiding us. Siguro gayud nga ang Dios nagiya kanato, amen? To move together in one direction for His mission. Sa pagpadayon ngadto sa unahan sa pagbuhat sa iyang buluhaton. And I believe that God will richly reward you according to His grace and your faithfulness. Ug ako nakasiguro nga ang Dios magpanalangin kaninyo sumala sa iyang grasya o kadagaya. As we move steadily towards the GC session next year, samtang kita mo irog padulong ngadto sa moabot nga GC session sunod tuig, we have already seen the good reports what is happening around the world, especially in this territory. Ato nang nadungog ug nakita ang maayo nga mga balita ilabi na niining ato nga teritoryo. Whether it is in the division, unions, conferences and mission, or even local churches, or in the homes of church members, we see His working miracles. Ma-division man, ma-union, ma-mission, o bisan sa lokal nga iglesia, atong nakita nga nagalambo ang buhat sa Ginoo. This is truly God's revelation to us. Mao kini ang pagpadayag sa Dios alang sa matag usa kanato. That is going to be a wonderful report at the GC session next year. Usa kini ka maayo nga balita panahon sa GC session sunod tuig. As I prepare a message for this special gathering, samtang nagprepare ko sa mensahe niining pinasahi nga katiguman, the message from Numbers 13 has come to my mind. Ang mensahe sa Números kapitulo 13 miabot sa akong hunahuna. God's mission for the children of Israel was to boldly venture forward and conquer the land of Canaan. Ang mga katawhan sa Israel, ang mga katawhan sa Dios dunay pinasahi nga buluhaton sa pagbuntog pagdaog sa ilang mga kaaway. And this mission parallels the mission God has for us as a church today. O mausab kini ang atong tulumanon o buluhaton ingon nga mga katawhan niini nga iglesia sa atong panahon. God is calling us today to take a bold steps and reach out in love to our community and cities. Ang Dios nagtawag kanato nga atong kabuton gayud kining mga komunidad alang sa pagdaog og mga hamiling kalag. And to the unreached people groups. Og ngadto sa wala pa maabot sa kamatuoran. Why we evangelizing? We also making an effort to reclaim those who have been backsliders. Ngano nga nagmensahe ta tungod kay ato sab nga pangitaon kadtong nangawala balik sa iglesia. Those who have experienced confusion, and we want to assure them with the gift of salvation. Katong naa sa pagduha-duha aron sila makabaton o kasiguruhan sa mensahe sa kaluwasan. Now let's turn to number 13. Adto ta sa kapitulo 13. Starting with the first verse. Sugod sa bersikulo 1. The Lord said to Moses, ang Dios nagingon kang Moses, send men to explore the land of Canaan which I am giving to the Israelites. Magpadala kag mga katawhan ngadto sa Kanaan diin ako ginahatag ngadto kaninyo. 12 men leaders from each tribe were sent to spy out the land. 12 ka mga tao, usa ka leader matag tribo. And Moses instructed them. O si Moses himangno kanila. Go spy out the land. Lakaw, tanawa ang mao nga yuta. Are the people there strong or weak? Ang mga katawhan, kusgan ba or mga maluya? Few or many? Gamay ba o daghan? What kind of land do they live on? Unsa man ang ilang gipuy-an? Is it good or bad? Maayo o dautan? Are their towns walled or unprotected? Tag-as ba og mga pader? How is the soil? Kumusta man ang yuta? Fertile or poor? Tabunok ba or dili maayo? Are there many trees? Daghan bang mga kahoy? Enter the land boldly and bring back samples of the crops you see. Adto nga magmaisugo ni ana nga yuta og magdala ka og mga abot gikan ni anang yuta. The spies went out as commissioned and explored the land. Og kining mga pinalihog miadto sa maong yuta og ilang gitan-aw ang maong yuta. And they found grapes so large that 2 men has to carry a cluster. Og ilang nakita didto ang mga ubas nga perting dagkuha, duha ka tawo ang magpasan sa bunga. And we learn from the Bible historical account that after 40 days they returned to Moses. O kita nasayod
nga ang record sa Biblia nagsulti nga human sa 40 ka mga adlaw sila mibalik sa ilang gigikanan. And this is what they said. Ug mao ni ang ilang giingon. The land flow with milk and honey. Ang yuta, grabe ang gatas ug ang mga dugos. But Apan, a lot of explanation about the obstacle comes after. daghan kaayog mga pasumangin, daghan kaayog sulti kining mga pinalihog. They said, but the people living there are powerful. Pero ang mga tao nga nagpuyo dito mga kusgan. And their cities are fortified and very large. Unya ang ilang mga balay, mga dagko. We even saw giant there. Nakakita mig mga higanti dito. And the Israelite people were afraid. Og ang mga Israelites nangahadlok sila. And they said, we felt like grasshopper before them. O bingon sila nga, uy mura raman ta ditag mga dulo na ni kagagmay. And that's what we look like to them. Og mao kana ang ilang ang pagtan-aw mga kaigsunan. For sure, we can't go against them. Labing siguro kita makaadto gayod mga kaigsunan. Because they are stronger than we are. Tungod kay kita mas kusgan ikumparar ngadto nila. And this is a summary of Numbers 13 verses 18 to 33. Og mao kini ang kalangkuban sa Números kapitulo 13 bersikulo 18 ngadto sa 33. So the 10 spy reported with mixed feelings. Kining napulo ka mga espiya may balita sila nga dunay mixed feeling. And at the end, they reveal their fear. Og sa katapusan ilang gipagguwa ang ilang kahadlok And feeling of uncertainty. og kanang pagbati nga walay kasiguruhan. And we have to understand the human fear. Og atong sabton ang tawhanon nga kahadlok. We are governed by the past experience, especially the bad one, the traumatized ones. Dunay mga kaagi nga maoy maghatag nato og kahadlok sa atong kinabuhi. The Israelites have been suppressed, tormented, abused, and used by the Egyptian for over 400 years. Ang mga Israelinhon nahadlok sila tungod sa ilang kaagi sa mga Ehiptohanon sulod sa 400 ka mga tuig. And at that point, they were also spiritually drained. Og nianang panahona luya usab sila diha sa espiritu. Their identity as God's children was only strengthened when they had to rely on Him for provision, protection. Nianang panahona mga kaigsunan, ang mga Israelinhon nagsalig lamang sa proteksyon o giya sa Ginoo ngadto sa ilang mga kaaway. Why they were traveling in the desert. Samtang sila nagapanaw diha sa kamingawan. So when faced with challenges again, it was not easy. Kung ang pagtuo mga kaigsunan maoy mahimong hagit sa ato nga kinabuhi, dili kana lalim, dili sayon. The bad memories and traumas came back and revisited them. Ang ilang kasinatian sa kamot sa mga mga Ehiptohanon mibalik sa ilang nga kinabuhi. Mao'y naghatag kanila kahadlok. As a result, they were intimidated by fear. Ang resulta nini mao nga sila nagbaton og kahadlok. Just look at ourselves. Although we believe in God, Tanawa ang atong kaugalingon. Bisan kung kita nagatuo diha sa Dios, during COVID, if somebody cough, we suddenly what? Back off. panahon sa mga pagsulay, muatras ta mga kaigsunan. And so, that is the nature of us as human. Ug mao kana ang atong kinaiyahan sa atong pagkatawhanon. There are moments of forgetting God's presence in our lives. And so this is very reason that God always tell us to remember. Mao kini ang hinungdan ngano nga ang Dios nagsulti kanato sa paghinumdum gayud kanunay. God's word and our reading will help us to sustain His promises.
Ang pagbasa ug ang iyang mga pulong mao kining magsustinto ug magpahinumdom kanato sa iyang mga saad. And help aid in the spiritual guidance that He would like us to have. Og mao kini ang maghatag kanato og espirituhanong giya sa pagsalig ngadto kaniya. Praise God for the Bible, because we shall not forget His teaching. Dalaygon ang Dios nga duna kitay balaan nga kasulatan nga nagpahinumdom kanato sa iyang mga pagtulunan. Coming back to Caleb and Joshua, Balik ta ngadto kang Caleb ug kang Joshua, they however had a different report. duna sila ilain pun nga balita. They said, let's go at once to take the land. Og sila miingon nga moadto ta atong kining sakupon ang mao nga yuta. And another word, they said, get involved. Og sila miingon nga dapat kitang tanan apil ni ana. We can certainly conquer it. Sigurado nga ato gyud ang madaog na nga yuta. Without hesitation, Sa walay langay, without reluctance, sa walay pagduha-duha. they wish to proceed in conquering the land. Dunay gyud sila hunahuna nga ilag yung sakupon ang mao nga yuta. Because they remember God promises. Tungod And kay sila nahinumdom kung unsa ang saad sa Dios. they remember His act of miracles. Nahinumdom sila sa mga milagro sa Dios. And they remember His mighty hand. Og sila nahinumdom sa gamahanang kamot niya. So from this passage, I would like to highlight 3 key elements. So niini nga kapitulo dunay tulo ka mga butang nga akong buot ipasantop kaninyo. They will help us to carry out God's mission. Numero 1, kini nagpahinumdom kanato nga kita nagpahinumdom kanato nga magtabang kini sa pagdaog sa buluhaton sa Dios. And help us to develop God's given vision. O magtabang kini kung unsaon nato nga kita mahulma alang sa buluhaton sa Dios. Number 1 is vision to see as God sees it. Atong tan-awon ang tinanawan sama sa pagtan-aw sa Dios. The 10 spies viewed the people of Canaan from a human perspective. Kining napulo ka mga espiya ilang gitan-aw ang tawhanon nga pagtan-aw sa mao nga yuta. Seeing only the giants, the fortified wall, and the impossibilities. Ilang nakita nga ang tag-as lang nga mga koral o dagko higante nga mga tao ilang nakita. Despite having 600,000 fighting men, they still rely on their wisdom. Bisan taliwala sa daghan kaayo nga mga sundalo apan nagsalig gihapon sila sa ilang kaugalingon. They were feeling defeated even before they began. Ilang gibati nga daw sila na pildi sa wa pagani sila magsugod. Proverbs chapter 29 verse 18 tells us, Ang Proverbio kapitulo 29 bersikulo 18 nagingon, where there is no vision, the people perish. kung walay mga panglantaw ang mga katawhan mo antos gayod. And when we exclude God from our planning, Kung atong wadon ang Dios sa atong mga pamlano, the future does not look good. It's indeed daunting and weak. ang atong kaugmaon dili maayo. People might say, oh, we don't have money to be involved. Doon ay mga tao maingon nga, wa man ko'y kwarta, dili ko kaapil. The missionary field of the world is too large. Ang lapad kayo ang kaumhan. A recession is on the horizon, and we have too few workers. O gamay lamang ang mga magbubuhat. Or even it is too difficult to disciple children these days. Lisod kayo sa pagpantun, pagpasunod og mga kabataan sa atong kaadlawan karon. These are samples of faithless excuses. Mao kini ang pipila sa mga pasumangil nato. In contrast, Caleb and Joshua did not look at the obstacles. Sa lain nga bahin si Caleb ug si Joshua, wala nila lantawa ang mga obstacle. They did not see the walled cities and the giant as the obstruction. Wala nila tanawa ang habog nga mga pader ug ang mga higante sa mao nga syudad. They were able to see how God saw it. Ilang gitan-aw kung giunsa paggiyad sa Dios ang iyang mga katawhan. Caleb and Joshua trusted in God's promise and His power. Si Caleb ug si Joshua
nagsalig diha sa gahom o sa saad sa Ginoo. They declare, we can certainly do it. Og sila mideklarar nga kini ato gyung mahimo. Because in the past they have seen God's working miracles. Tungod kay sa nangagi ilang nakita ang milagro ug ang gahom sa Dios. The impossible thing were made possible by God. Ang imposible nga magabutang nahimong posible pinaagi sa Dios. And God has blessed His people in the past with their efforts. Og ang Dios nagpanalangin sa mga katawhan sa nanglabay nga mga panahon. When the obedient goes before people, His blessing shall follow. Kung mag-una ang pagkamatinumanon, musunod ang panalangin sa iyang mga katawhan. Such firm belief did not come by chance. O kana nga pagtuo dili kana sulagma mga ikaigsunan. Both Caleb and Joshua were guided spiritually by Moses. Silang duha si Joshua ug si Caleb gigiyahan sila ni Moses. They had continually been led to recognize God's provision, protection, and guidance. Gitudluan sila nga pinaagi lang sa gahom sa Dios nga ilang maangkon ang giya ug ang gahom pinaagi sa Dios. Certainly, faith does not exist by chance. Og sigurado mga kaigsunan nga ang pagtuo dili gayud kini mubuto lang nga sulagma sa atong kinabuhi. It is always God's intervention. Pinaagi usab kini sa paggiya sa Dios. Coupled with the spiritual mentor who work consistently with the people that they care for. Inubanan sa mga katawhan nga naggiya o nagmando sa iyang mga katawhan. So they were able to see the vision with their spiritual strength. O sa ilang nakita ang mao nga panglantaw uban ang espirituhanon nga kusog. Their spiritual vitality helped them to be able to remember what they should remember. Ang giya sa Dios nagpahinumdum kanila kung unsang ilang paghimuon. Importante nga mga butang samtang ilang buhaton ang mando sa Dios. Jesus gave us His vision and mission to continue on earth. Ang Dios naghatag kanato og buluhaton niining yuta. And that is to seek and to save the lost and make disciples of all nations. Mao kana ang pagpangita mga kaigsunan ug ang paghimong tinun-an ngadto sa mga katawhan. Yes, as a matter of fact, with a clear vision, we are never content to simply be a regular member of this church. Yes, mga kaigsunan, kini nga tulumanon o kini nga buluhaton dili lamang ang pagkakontento nga kita mga membros lamang sa iglesia. We are not willing to embrace the status quo year after year. Atong gakson ang buluhaton sa Dios tuig matag tuig. With vision, we are willing to do whatever it takes to carry forward the mission of God. Pinaagi sa mga panglantaw atong dadon gayod ang buluhaton sa Ginoo matag panahon. Bringing along our young children, our families, our friends, and our loved ones along. Dala ang atong mga kabataan, atong pamilya o ang atong mga hinigugma. We must be determined to be involved in this journey. Kinahanglan nga kita mo apil gayud niini nga panaw. Second is faith to believe God promises and His people. Ikaduha ang pagtuo ngadto sa Dios naghatag og saad diha sa iyang mga katawhan. A study of the history of God's people in the Old and New Testament reveal an interesting fact. Ang pagtuon sa mga katawhan sa Dios diha sa bag-o ug daang tugon naghatag kayo og interesantante nga mga butang sa matag usa kanato. The well-being of the believing community was directly proportional to their obedience to God's mission. Ang kinatibuk-an nga pagkatao sa magtotoo diha sa komunidad mao kini ang maghatag og pagmando og pagkamatinumanon diha sa buluhaton sa Dios. When God's people embrace His mission together, kung ang mga katawhan sa Dios magiusa sa iyang buluhaton, they thrive collectively. Sila maghiusa gayod mga kaigsunan. And the church was strong and healthy. Unya ang iglesia mahimong kusganon og maayo. People must get busy involving in the mission. Kinahanglan nga ang mga katawhan mahilangkob nga busy gayod sa ato nga buluhaton.
Getting busy in ministry and in proclaiming the gospel not only unite us, but more importantly is to advance the work of God and hasten His soon Ang coming. pagbuhat dili lamang maghiusa kanato apan maghatag kini kanato sa dako nga buluhaton pagpadayon sa iyang kausa. Just as Caleb and Joshua believed in God's promise to give them the land. Sama kang Joshua o kang Caleb, ilang giangkon o ilang gisakop ang maong nga yuta nga saad. We must believe and have faith in God and trust in one another. Kinahanglan nga atong tuhuan o salig sa Ginoo nga kini atong mahimo ang tanan. We are called to move forward in faith, Kita gitawag sa pagpadayon uban ang pagtuo. trusting that God will provide and empower us to fulfill His mission together. Nga magasalig diha sa Ginoo nga mo'y maghatag kanato og gahom nga kita makapadayon ngadto sa unahan. I will go is not meant for everyone doing your own thing. Ang I will go dili kini buot ipasabot nga atong himuon kun unsay atong gusto. It means us collectively Nagpasabot ka na kitang tanan to move forward in harmony together for His mission. magiusa sa pag-irog ngadto sa unahan sa paghimo sa iyang buluhaton. Believe in God and believe in His people. Pagtuo diha sa Ginoo, pagtuo diha sa mga katawhan niya. Ephesians chapter 2 verse 10 says, Ang Episo kapitulo 2 bersikulo 6 nagingon, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works." kay kita iyang mga katawhan sa Dios giandam sa maayong buhat alang sa pag-andam sa maayo nga buluhaton diha kaniya. Which God prepared in advance for us to do. Mao kini ang buluhaton nga giandam sa Dios alang sa matag usa kanato. Therefore, we are not alone in this journey. Busa kita dili wala mag-inusara niining atong panaw. To conquer a new land already occupied by the enemy, we need each other. Sa pagdaog sa yuta nga gipuy-an na sa mga kaaway nagkinahanglan kita sa usa ug usa. Caleb and Joshua knew very well that they needed each other as well as those who were unbelieving people. Si Joshua ug si Caleb nasayod sila kung asa sila nagbarog og kinsa ilang kauban alang sa pagdaog sa maong yuta. Thus, they continue to inspire them and help them to see the bigger picture. Busa ilang nagpadayon sila sa pagdasig o paghatag kanila og mga pulong aron nga magiusa sila sa pagdaog. And pointed out continually to God's blessing of protection, providences, Nga nagunahuna kanunay kung unsa ang paggiya sa Ginoo og ang pagpakita sa iyang gahom. and help them to believe that God will be there even though the circumstances is difficult. Og sa pagtuo diha sa Ginoo sa bisan unsa nga kahimtang sa ila nga panaw. The formation of success began with God Ang kalampusan magsugod diha sa Dios and His blessing upon His obedient children o ngadto sa iyang matinumanon nga mga katawhan and their oneness in mission. og ang ilang paghiusa sa buluhaton. Everyone here has a role to play. Ang matag-usa nga niya karon dinhi dunay kabahin sa maong buhat. God has honored each one of us with His divine call to be a part in this ministry. Ang Dios naghatag kanato og dungog nga kita gitawag niining Dios nun nga buluhaton alang sa matag-usa. In your own little way, He can empower you to do greater things. Sa inyong ginagmay nga mga pamaagi, siya maghatag og gahom alang sa pagbuhat. We only need to be willing by the Holy Spirit Ang prompting. kinahanglan lang og nga atong itugyan ang atong kaugalingon aron magiyahan kita sa Espiritu sa Dios. Many of you I know in the Philippines, in Indonesia, and in many countries around SSD territory has already been doing the evangelizing and getting involved in God's mission. Daghan na kaayo nato sa bisan asa nga teritoryo sa SSD nga naghimo na sa pag-ibanghilyo. Many have been assisting missionary around the world through your financial participation, Daghan na ang nagtabang pinansyal sa buhat. exerting your skills and talents for God's glory.
Inyong mga talento ug inyong panahon alang sa himaya sa Ginoo. Some continually participate in the prayer ministry for God's mission to be brought to fruition. Ang uban kaninyo nahilangko pinaagi sa pagampo nga magmalampuson ang buluhaton niya. Commitment to pray is foundational for every success. Ang pagtugyan ngadto sa pagampo mao kining usa sa mga pundasyon alang sa kalampusan. The Bible says in 2 Chronicles chapter 7 verse 14. Ang Biblia nag-ingon diha sa ikaduhang Kronikas kapitulo 7 bersikulo 14. If my people who are called by my name will humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven and I will forgive their sin and will heal their land. Kung ang akong mga katawhan nga nagatawag kanako magapaubos sa ilang kaugalingon, magaampo o magapangita sa akong dagway o magabiya sa ilang pagkadautan, akong ayuhon ang ilang mga yuta, akong pasayloon ang ilang mga sala o ang ilang mga pagkinabuhi. The third element is courage to act as God leads. Ang ikatulo mao kini ang kaisog sa pagbuhat ingon nga ang Dios nagagiya. Carrying out God's mission, getting involved in mission requires courage and a shift in mindset. Ang pagbuhat sa buluhaton sa Dios nakinahanglan kini og kaisog kadasig. Especially when serving as missionaries. Ilabi na sa mga misyonero. I remember my husband shared with me his trip to South Philippines. Inumdum ko sa ako ang bana sa iyang biyahe nganhi sa South Philippines. He was so inspired by students who just graduated from high school but devoted their time to teach young children in the unreached area. Dunay mga kabataan nga mao palay pag-graduate sa high school, unya sila nagtudlo nahimong missionary ngadto sa mga dapit. They were vegetarians, but they were living in the island where there were very little vegetable except fish. Kini nga mga estudyante nahimong misyonero unya dito sila sa isla nga gamay ra kaayo ang mga gulay ditong dapita. But they continued to stay for years. Apan nagpabilin sila dito sa mga katuigan. And during that time, there were people who were not happy with the missionary. O niadtong panahon na dunay mga katawhan nga wala malipay sa ilang presensya. Came with guns and trying to shoot them. May anha sila diha ilang gihadla ang mga misyonero, dala ang mga pistola o guban pa nga mga armas. But the parents and the relative of the students in that islands were protecting them. Apan nianang dapita ang mga kabataan, ang ilang mga ginikanan o ang mga lumulupyo, maoy na nalipod sa mga misyonero. I also recall a story which is shared with me when I visited Bangladesh. Doon na po sugilanon sa diha nga mibisita siya dito sa Bangladesh. So the pastor talked about a group of missionaries from South Korea. Ang pastor nagsulti og mga misyonero gikan sa South Korea. They were actually first-time missionaries. Mao toy unang higayon gyud nga nahimo silang mga misyonero. Wearing kind of short and sneakers. Unya nagpurol lamang kining mga misyonero. Traveling to the village where they would be ministering to the people. Unya suroy-suroy sila dito sa mga kabalayan nga ilang bisitaan. But because of the food which is very spicy. Pero tungod kay ang pagkaon nga kanang halang, one of them started to have upset stomach. Ausa nila murag naglain ang tiyan. But for those who have been in that country, sometimes there are not many places that you can go, like gas stations that have a restroom. Nianang dapita dili gyud pareha sa ubang lugar nga dunay daghang mga pansayan. So this Korean missionary decided to tell the driver and say, "Could you please stop somewhere that I can relieve myself?" Ang gingnan ang driver nga pwede ta mo hunong og kalibunan kay adto ko mo pahungaw dito. And so the driver brought the van and stopped in a place where there were bushes. Ang driver nangita siya og kalibunan unya iyang gipahunong dito. He quickly ran out of the van. Midagan siya gawa sa sakyanan.
And people waited for him to finish his business. O niya, ang mga kauban niya, nagpaabot, kanusa siya mahuman. When he came out, he looked so relieved and very different. Naumpawan siya, paghuman niya o pahungaw dito sa kalibunan, o niya lahi na ang iyang panagway. And people also noticed that one side of his sock was missing. O niya, ang mga tao, mga kauban niya, nga, usa di sa iyang medyas na wala. Kay baon na mo, unsay gihimo sa medyas. What did you say again? Yes. You know, being a missionary, getting involved in a mission, sometimes you have to do things out of your conveniences. Kining pagkamisyonero, mao kini ang paghimo og mga butang nga usahay dili nato gusto. It's inconvenience, you know, to go to a place where you never experience something Lisod like that. kayo nga moadto tag usa ka lugar nga dili nato sinati. It's also difficult and convenience to have family worship to disciple our children every day because we are tired. Lisod po kayo nga sa matag adlaw ang usa ka misyonero maghimo sa iyang mga buluhaton tungod kay kapoy pud baya. It's inconvenient to participate in the evangelistic meetings because we have no, rest there. Usahay dunay mga panahon nga malisod na ang pagtambong sa mga katiguman tungod kay wa nay pahulay. Getting involved is take a huge courage. Ang paghilangkob, ang paghiapil na kinahanglan kini og dako nga kaisog. To let go of comfort, to let go of conveniences. Atong biyaan ang kasayon sa ato nga pagpuyo. But we believe God's blessing is unseen and seen. Apan kita nagatuo nga ang panalangin sa Dios atong makita og bisan pagani dili nato makita. As we assign as parent and spiritual mentors, and we are called to protect and to preserve our children's faith. Kita nga mga ginikanan, kita mga espirituhanon, nga mga magtutudlo sa atong mga kabataan, gitawag kita sa pagpanalipod o paggiya sa atong mga kabataan. So moving to the General Conference headquarters and working there, I also have to be courageous. Sa iyang pag-adto dito sa General Conference, nagkinahanglan sa kini og dugang kadasig sa pagbuhat sa iyang buluhaton. And one thing that I have to be very courageous is that the fear of facing the geese. Ang usa sa akong mga kahadlok nga akong daugon nga makinahanglan ko og kadasig mao ang pag-atubang sa mga bisita. During just before the winter, we will have geese flying from Canada to come and stay in the GC headquarters area. Sa iyang pagpuyo o mga kaigsunan dili di ay gis kana bang mga pato, pato o usa na siyang kahadlok nga moatubang siya ni ana. Pato? Yeah, pato. Okay. So they tawgon na lang tag pato para sa yon. So they fly every year from Canada, avoiding cold climates, and come and nest in the area around GC buildings. So magbalin-balin na sila depende sa klima gikan sa Canada unya dito dool sa atong headquarters tuwa po na sila dito mangitlog kung dili sila pwede sa ilang gigikanan. During that time, the first fear was that for me, as soon as I got out of the car, to step on the droppings. Usa sa iyang nahadlukan nga inigabli niya sa iyang sakyanan makatunob siya ng mga iti. And second fear is that sometime I was confronted with the father geese. Usapod sa iyang mga kahadlok dunay mga panahon nga atakihon siya o maatubang niya ang amahan sa mga pato. Especially I went too close to them. Labi na kung mo paduol ko ngadto nila. And then they will start looking at me. O niya mo lingi sila sa kuha. And so I look at him. O niya ako po siyang lingion. I decided to do like this. Akong anaon ba? Akong hadlokon ba? And
And that geese immediately know that I knew some Thai boxing. Kining mga pato mahibaw dayon nga kaybaw siya og Thai boxing. So he back off. Moatras dayon sila. You know, I almost taught a lesson to that geese. Nining mga pato dunay mga pagtulunan pod nga akong nakatunan. Then I realized that he had a nest and his wife is sitting on. Mao dihay kay diha dapitan dunay ilahang pugaran unya naay ang asawa dito. Then I see, oh, that's for children. It's okay. I forgive him. Mao dihay bantog ra nga nangisog siya, isog kayo tungod sa iyang mga gialagaan nga mga piso. Akong pasayloon siya. You know, safeguarding our children, protecting them, discipling them has to be intentional and courageous like the geese. Mga kaigsunan, ang pag-atiman sa atong mga kabataan, nagkinahanglan kini nga atong tuyuon gayud aron nga nagkinahanglan kini og dugang kaisog o kadasig aron nga sila matuto. We must provide rich experiences at home, school, and church combined. Kinahanglan nga ang tulunghaan, ang panimalay ug ang iglesia kining tanan maghiusa alang sa pagmatuto kanila. Then only we can expect the high chance of success in our godly parenting. O kita makapaabot o kalampusan sa atong pagkaginikanan. So coming back to the 10 spies, balik ta ngadto sa napulo ka mga espiya. they lacked the courage. Nakulangan sila og kaisog. They lacked the courage to act on God's promise. Nakulangan sila kaisog bisan sa mga saad sa Dios ngadto kanila. They focus on the limitation and the obstacles. Ilang gitutukan ang ilang kaugalingon ug ang mga obstacle sa ilang giatubang. On the opposite, sa laing bahin, Caleb and Joshua had the courage to trust God. Si Joshua ug si Caleb adunay kaisog sa pagsalig sa Dios. And they act upon His leading. Og sila nagbuhat sumala sa iyang giya. We need to step out in faith. Kinahanglan kita magbaton og pagtuo. Even the path seemed daunting. Bisan kun ang atong pagtuo dili maayo. We are called to be bold in our missionary field. Kinahanglan kita magmaisugon diha sa kaumhan sa buhat. This is why I say the first missionary field is our family, is our home. Si Mrs. White nagingon nga ang atong una nga buluhaton mao nga atong panimalay o ang atong pamilya. Especially pay very keen attention on our children. Ilabi na nga kung ato yung hatagan o makuti nga atensyon ang atong mga kabataan. Children need courage and faith to face the uncertainty of the future. Ang atong mga kabataan nagkinahanglan sila og giya o padasig sa pag-atubang sa kaugmaon. Life is going to be more challenging each year. Matag tuig ang ang kinabuhi sa atong mga kabataan puno sa mga hagit. They need a well-planned and intentional discipleship process to care for them. Kinahanglan nga sila matudluan o mahimong tinunan diha sulod sa panimalay o sa iglesia. They must know they are not alone and God will continue to be with them. Kinahanglan nga sila masayod sa mga butang nga ang Dios nag-atiman o nahigugma kanila. And when challenges arises, they are not to be intimidated by fear. Kung moabot ang mga pagsulay, dili na sila mahadlok. God has given us a special mandate. Ang Dios naghatag kanato og pinasahi nga pagmando. Isaiah chapter 54 verse 13 says, Isaias kapitulo 54 bersikulo all your children will be taught by the Lord and great will be their peace. Ang inyong mga kabataan pagatudloan sa Dios og dako ang inyong kalinaw. By sharing God to them, we are safeguarding our children with His given peace. Kung atong ipahat ang Dios ngadto sa mga kabataan, ato silang giamuma diha sa panimalay. As well as doing our own peace. O sa samang gayon kita nakabaton og kalinaw. Knowing that they will be okay, that they will remain faithful even in our absence.
Tungod kay sila magpabilin nga matinumanon bisan kun wala kita. Talking about disciplining our children, I know is not easy. Ang pagdisiplina sa atong mga kabataan dili kana lalim. My husband just had driving lessons, with our son before he left for Nepal. Ang iyang nga bana nagtudlo og driving sa iyang anak sa wa pa mo gikan ngadto sa Nepal. Paul was driving, he was behind the wheel. Si Paul ang ilang bata nag-drive samtang si Pastor Sam naa sa luyo. Pastor Sam was sitting beside and I was sitting behind. Naa sa Pastor Sam sa kilid o siya naa sa luyo. Wow, it is like a war. Pagkanindot. Because Pastor Sam would say, turn left, turn right. Si Pastor Sam moingon nga likos, wala. Slow down, go faster. Oh, hinay. And then kusog. Our son is like, what to do? Ang abong anak maglibog siya unsay himuon. And sometime I noticed even Pastor Sam was not behind the wheel, he was applying brake. Usahay bisan kon si Pastor Sam ang wala nag-drive sa iya kakuyaw, siya mutunop po sa brake. And Paul said, Pa, I am driving, not you. O niya, si Paul ilang bata mo ingon nga, Pa, ako'y nag-drive, dili ikaw. It's not easy. Dili sa yun. But God will give us strength. Apan ang Dios muhatag kanato og kusog. Prayer is a key and the power. Ang pagampo usas mga yawi o gahom. We must continually seek God's strength to be qualified as our children's spiritual mentors. Kinahanglan nga kita magbaton gayud og kusog samtang ato usab nga giyahan ang atong mga kabataan. As we move forward and toward the end of this quinquennium, samtang kita mo padayon ngadto sa unahan sa tumoy niini nga kinkinyom, let us continue to embrace God's vision. Atong ipadayon sa paggakos ang buluhaton sa Dios. Trust in His promises. Salig sa iyang mga saad. And act with courage to engage in His mission and get involved. Og mubuhat sa iyang buluhaton o kitang tanan moapil gayod. Together we can accomplish great things. Kung kitang tanan makahimo kitag dako nga mga butang. For His glory. Alang sa imaya niya. Apostle Paul boldly reminds the church. He says in Philippians chapter 1 verse 27. Si Apostol Pablo nagpahinumdom sa iglesia sa Filipos kapitulo 1 bersikulo 27. Only let your manner of life be worthy of the gospel of Christ. Himuang ang inyong kinabuhi angayan sa maayong balita. So that whether I come and see you or am absent, I may hear of you that you are standing firm in one spirit. O kung ako mahiabot, akong makita nga kamo nagbarog diha sa usa lamang ka espiritu. With one mind striving side by side for the faith of the gospel. Sa usa lang kahuna-huna sa pagbarog sa usa ka maayong balita. Being in one faith is equal to having one spirit in God's mission. Diha sa usa ka pagtuo, mao kana ang pagkahiusa diha sa espiritu sa buluhaton sa Dios. Just like Caleb and Joshua, we are to see God's vision, to see as He sees it. Sama kang Caleb ug kang Joshua, kinahanglan nga atong lantawon ang buhat sama sa pagtan-aw sa Dios. So that the impossible could be made possible. Aron nga ang mga butang imposible mahimong posible. The obstacle could be smoothened. Ang mga obstacle mahimo kining madaog. And a threat could be an endless opportunity. Ang mga kahadlok, ang mga hadla mawala. Just like Caleb and Joshua, we are to believe in God's promises and His people. Sama kang Caleb ug kang Joshua, kinahanglan nga kita mo salig sa iyang mga saad ug ngadto sa iyang mga katawan. We are to be strengthened by the evidence of God's faithfulness in the past. Kinahanglan kita maligon sa mga ebidensya kung giunsa paggiya sa Dios ang iyang mga katawhan sa nangagi. And look beyond the present condition that govern us with fear. Ang magalantaw sa mga butang. We believe in our combined effort, for it is not our own strength, but of God. Kinahanglan nga magiusa kita sa atong kusog, dili lang
sa atong kaugalingon kun dili pinaagi sa Ginoo. For it's not us alone, but together we can accomplish greater things. Dili lang pinaagi sa atong kaugalingon kun dili pinaagi sa gahom sa Ginoo nga kita makadaog ug makahimog dagkong mga butang. As God enable us to remain in one mind and one goal. Samtang ang Dios magtugot kanato sa pagpabilin diha sa usa ka buluhaton o gunahuna, we will be able to move forward together. kita makahimo sa pag-irog ngadto sa unahan nga maghiusa. Just like Caleb and Joshua, we are to develop God's given courage. Sama kang Caleb ug kang Joshua, kinahanglan kita magbaton og kaisog ngadto sa pagbuhat. And be equipped with an act of obedience. O kita makabaton ni anang pagkamatinumanon. God has assigned each one of us responsibilities. Ang Dios naghatag kanato og responsibilidad sa usa og usa. And He will empower us to accomplish His mission. Og maghatag siya kanato og gahom sa paghimo niining buluhaton. May God bless us as His faithful children and His missional church. Hinaot ang Dios magpanalangin ingon nga iyang mga katawhan og magpanalangin niining usa ka iglesia nga adunay dako nga buhat. It is my prayer that the Holy Spirit will help us to recognize the brevity of our days as we strive to accomplish His mission. Ako pagampo nga kita makabaton og kadasig og kaisog samtang kita magbuhat sa atong kaadlawan sa buluhaton niya. It is my prayer and our prayer together that we may find peace in knowing that our children, our grandchildren, and great-grandchildren will continue the faith legacy in God. Akong pagampo nga ang ato mga kabataan, ang ato mga apo o apo sa mga apo, makabaton sila og kalipay o kalig-on sa pag-alagad sa Ginoo hangtod sa iyang pagtungha. It is our prayer that they will continue to be involved as we are showing them now how to involve. Pagampo nako nga sila mahilakip niining dako nga buluhaton sa iglesia. Let us continue to move forward, Mopadayon ta sa abante ngadto sa unahan. making the closure of the world be the era of vibrancy for gospel mission. Nga atong ipadayon ang kaisog o ang pagpadayon ngadto sa buluhaton. May God help us. Hinaot nga ang Dios magtabang kanato. Amen. Amen.